Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magdinilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saint Charbel Macluf. He is a priest. My dear brothers and sisters, our gospel reading today is the explanation of the parable of the sower. We can notice in this second part of the parable, which is the explanation of the parable, that there is no problem with the sower nor the seeds. Here, Jesus explains the sower is God, the seed is the Word of God, and the focus is on the soil. And these soils represent the hearts or the recipients of the Word of God. And so, the parable gives us the inkling that the Word of God will eventually grow, but the growth depends on the heart of the receiver or the recipients of the Word of God. There are four soils, four types of the heart who received the Word of God. The first is the path. Ito'y dinadaanan, matatapak-tapakan, kaya matigas. Ibig sabihin nito, tinanim ang salita ng Diyos, hindi magbunga kasi naging matigas sa kasalanan, naging matigas sa pride, at eventually ay kinuha ng kalaban ng enemy, hindi magbubunga. Ang pangalawang soil ay yung rocky ground. Okay? Maganda sa taas, pero deep of the soil, thin layer of the soil, ay mabato. Kaya ibig sabihin nito, ito yung klase ng puso na magbubunga naman, pero anxieties, challenges, difficulties, or trials will eventually dishearten them and they will lose sight of the Word of God, kaya hindi magbubunga ang salita ng Diyos. Kakainin sila ng lungkot at matatalo sila ng lungkot, nawalan ng malalim ng pagtitiwala sa Diyos, kaya hindi magbubunga rin, hindi magtatagal. Ang pangatlong klase ng lupa ay yung thorny ground. Maganda yung lupa, nagbubunga, pero ang bunga o yung tanim ay dinidisturb ng mga tinik. Kaya kahit na nagbubunga, hindi lumalago kasi distracted sa mga tinik. At yung mga tinik na ito ay yung mga worldly allurements, mga makamundong bagay. Kaya ang focus ay nawawala sa pagbubunga ng binhi, kundi sa pagpapayaman sa luho ng buhay. Kaya yung pang-apat ay yung pinakamalaga, yung rich soil. At ito yung soil na ang puso na tumanggap sa salita ng Diyos na with joy and isinasabuhay, ikinikilos, at higit sa lahat, nagiging saksi sa kabutihan na tinanggap, kaya ibinabahagi, nagbubunga ang salita ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ng kabutihan sa kapwa-tao. Nawa maging mga rich soil ang mga puso natin. We receive the Word of God with joy, we practice it, and we become witnesses by sharing the Word of God to other people. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salita Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.